Habang daan, abala si Polo sa pag-iisip. His mind was whirling and so did his emotions. Galing sila ni Jenna ng Tagaytay. Pumunta sila doon para kausapin ng isang witness sa kasong hawak niya. Maganda ang naging resulta ng lakad nila at dapat ay magaan ang pakiramdam niya. Ang kaso, aligaga siya. Jenna was sitting right by his side and that seemed to be having a bad effect on his concentration. Lately, hindi na niya mawari kung anong mas gusto niyang gawin, ang away ng dalaga o yakapin. He hated the way she could slip through his defenses. And yet, he couldn't seem to master the strength to tell her to get lost. Hindi pa ako tapos sa pagganti. Yun ang katuwiran ni Paul sa pagtutol ng kalooban niyang palayasin na lamang si Jenna sa buhay niya. Maaamoy niyang pabango niya at nang sumulyap siya, nakikita niya kung paano naglaro ang hangin sa kanyang buhok. Malamig sa Tagaytay kaya nagpasya siyang huwag mag-aircon at buksan na lamang ang mga bintana. Sa nakikita niyang paglalaro ng hangin sa buhok nito, parang natutukso siya ng mga daliri naman niya ang hayaang maglaro doon. She would probably have a fit, but then so much the better, right? Napagawi ang tingin ni Polo sa Taal Lake. Naalala niya ng ilang kilometro lamang ang layo mula sa kinaroroonan nila ng bahay na binili niya. He bought that house years ago from the money he borrowed from his trust fund. Ang tagal niya naghanap ng bahay because he wanted the house he would buy to be perfect. Balak niyang ipansorpresa yon kay Jenna. Ang kaso, bigla siya nitong iniwan sa ere. Binalak niya noon na ibenta na lamang ang bahay dahil parang hindi na tama na ibang babaeng iuwi niya doon. But he never got around to it. Later on, he realized he didn't want to get rid of it. Good investment yon, katuwiran niya sa sarili. Pero alam niyang hindi yun ang totoong dahilan. Nagtagis ang mga bagang ni Polo sa alaala kung bakit niya binili ang bahay na yon. It just seemed fitting that the final chapter of his revenge would take place in that house. Bunso na naisip niyang iyon, kinabig niya manibela paliko sa kalsadang maghahatid sa kanya sa naturang bahay. Saan tayo pupunta? Tanong ni Jenna. There's this place, I want to see you. Place? Anong klaseng place? Basta lang, sagot niya. Napatingala si Jenna pagbaba niya ng sasakyan. Isang bahay ang tumambad sa paningin niya. And what a house it was. Yun ang bahay na pinapangarap niyang magkaroon noon pa. Pero pangarap na lamang yun dahil malabong magkatotoo. Napakaaliwalas ng lugar. Ang harapang bahagi ng bahay papunta sa malaking balkon ay gawa sa salamin. Ang dingding ng mga sandaling iyon natatakpan ng kortina ang salamin. Pero kung bubuksan niyon, tsak niyang nakakamangha ang tanawin mula doon. Mataas ang kinatitirikan ng bahay kaya kitang-kita mula doon ang Taal Lake. Magandang lokasyon ng subdivision kinatatayuan ng bahay. It was far enough from the city but close to the highway, making it accessible even by public transport. Bukod doon, malapit lang sa gate ng subdivision ang bahay. Let's go inside, yaya ni Paul at hinawakan siya sa siko para igiya patungo sa gate. Pinilit ni Jenna na huwag pansinin ang rumaragasang kilig ng dumaiti ang kamay nito sa kanyang balat. May dinukot si Polo mula sa bulsa nito, isang susi. Ginamit niya yon para buksan ang padlock ng gate. Kapag kuwan, inabot nito ang tarangkahan. Come on, yaya ni Polo na mabuksan ang gate. Papasok tayo ng basta-basta na lang? Tanong niya. Oo, matipid nitong sagot. Hindi na nagpaliwanag ang binata, sa halip ay nagpatiuna na sa paglalakad hanggang sa marating ang front door. Yun naman ang binuksan nito. Saka hinintay siya doon, natagalan si Jenna ng kaunti. Panay kasing lingon niya sa paligid. Maraming puno sa bakuran kaya parang napaka-presko doon. Sa isang bahagi pa noon ay merong fountain. Wala nga lang tubig iyon. The house looked cool and so inviting. Pero nang sumilip siya sa pinto, nakita niyang wala pang kasangkapan yon. Bumaling siya kay Polo. Bakit walang laman? Hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataong mamili ng mga gamit. Ikaw? Sa'yo ba to? Ang dami mo namang bahay. Yup, it's mine and it's for investment purposes that I keep buying houses whenever I can. Halika sa loob. May nuwestro ng binatang mauna siyang pumasok. Tumalima naman siya, natuklasan ni Jenna na malaki ang bahay nang makapasok na siya sa loob. Parang sarap mamili ng mga kasangkapang babagay doon. Tsak niyang mag-e-enjoy siya ng gusto. Bumagsak din kaagad ang kanyang kalooban nang maisip na malabong mangyari ang gusto niya. Natural lamang ng babaeng mapipili ni Polo na makasama sa buhay at sa bahay na yon ang gagawa ng bagay na yon. Maganda ba? Napakaganda, sagot niya. Good, tama pala ako ng pinili. Sige, maglibot-libot ka muna.
May titignan lang ako sa kusina. Ganun ngang ginawa niya, umakyat siya sa maluwag na hagdan patungo sa ikalawang palapag. Si Polo naman ay nagtungo sa kusina. The view was indeed breathtaking from above. Napatunayan niya ni Jenna nang hawiin niyang kurtinang tumatabi sa salaming dingding. Tinulak niya pabukas ang sliding door at lumabas siya sa balkon. Agad siyang sinalubong ng malamig at preskong ihip ng hangin. Matagal siyang nagpasasa sa ginhawang dulot noon habang hinahaplos ang balat niya at pinaglalaruan ng kanyang buhok. Napakatahimik ng paligid. Tanging ang ingay ng mga dahong dinuduyan ng hangin at ng huni ng mga ibon nagpapalipat-lipat sa mga punong kahoy ang maririnig. Sa malayo, tanaw niya ang tubig ng lawa. Sinasalamin nun ng kulay kahel na liwanag ng araw na nagsisimula ng mamaalam. Napapikit si Jenna. Biglang inasam niyang sana ay kasama niya doon si Polo, magkahawa kamay sila, o kaya ay magkaakbay habang pinapanood ang paglubog ng araw. And as though still lost in her imagination, she felt strong hands on her shoulders. Humagod ang mga yon sa balikat niya at minasahe ang mga yon. Napadilat siya. Tinangka niyang kumilos paharap sa pagmamay-ari ng mga kamay, pero pinigilan siya nito. Pinagpatuloy nitong pagmasahe sa kanyang balikat. She felt the tension slowly seeping away from her body. Napalitan niya ng ginhawa, napaigtat si Jenna. Nang may mga labing dumampi sa kanyang batok, naulit ang halikat sa pagkakataong yun ay sa leg naman niya dumapo. Hindi niya napigilang kiligin, pero alam niyang hindi tamang gawin ito yon. Wala na silang relasyon. Polo, wag. Saway niya kay Polo. Humarap siya sa binata para itulak ito palayo. Pero bago pa niya magawa yon ay sinakop na ng mga labi nitong kanyang mga labi. His kiss awakened forgotten desires and ignited fires that she thought had long been extinguished. Mahal niya si Polo noon, ngayon, at malamang na hanggang magpakailanman, pinilit niyang kalimutan ito. Sinubukan pa nga niyang kamuhian ng binata pero bigo siya. Ngayon kasama niyang lalaki, hindi niya magawang tanggihan ito. Jenna, sambit ng binata sa pangalan niya. Kissing Jenna felt like a dream. Yun ang nararamdaman ni Polo. Dati inisam niyang mayakap at mahalikan ulit ang dalaga. Sa kabila ng galit na nadarama niya para dito. That was how madly in love he was with her. Pero noon yun, ang nangyayari sa kanila ng mga sandaling iyon ay bahagi lamang ng normal na silakbo ng damdamin niya bilang isang lalaki. And if it would lead to interesting things, then maybe that would be good. Maybe then he would finally be able to get her out of his system. Matatahimik na siya at kahit paulit-ulit pang mag-cruise sa mga landas nila, ay hindi na siya magagawang maapektuhan nito. Nagawa na kasi niyang maghiganti. Hindi niya pinansin ang sundot ng kanyang konsensya. She deserved whatever was coming to her. May kapalit naman iyon ang pagtulong niya sa itay nito. Nilaliman pa ni Polong paghalik kay Jenna. Sa kabila noon ay nakulangan pa rin siya. It seems the kiss they were sharing was not nearly enough to quench the heat he was feeling. He needed more, he wanted more, and he would get more. Binuhat niyang dalaga. Napasinghap ito tinangkang magprotesta pero pinigil niya iyon sa pamamagitan ng paghalik ulit dito. Nagawa niyang ipasok si Jenna sa loob ng bahay nang hindi tumitigil sa paghalik dito. Dumiretso siya sa nag-iisang silid na may mga gamit na. He gently laid her down on the bed and then, for a few seconds, he simply gazed at her. Hindi pa rin kasi siya makapaniwalang naroon ang dalaga na nakahiga ito sa kama niya at kung nanaisin niya, ay magagawa niya ritong anumang naisin niya. He wouldn't force her. Hindi siya ganun kasama. Besides, he had a feeling he wouldn't need to. Kaya nga ilang sandali na kontento siyang pagmasdan lamang ito. She was still the same woman and yet, she also seemed different. Mahaba-habang panahon silang nagkahiwalay at natitiyak niyang marami na nagbago dito. Alam ni Jenna na maaari siyang tumanggi. Natitiyak niyang hindi siya pupersahin ni Polo kahit pa na may kasunduan sila. Pero ayaw niya. Simple lamang dahilan kung bakit. Mahal niya ang binata. Sa kabila ng mga pagbabago dito ay nanatiling mahal niya ito. Mukhang alam ni Polong kapangyarihan nito dahil walang pagmamadali sa kilos nito. Pinakatitigan pa siya ng binata na conscious siya kaya tinangka niyang bumangon. Kumilos ito para pigilan siya. Yumuko ang binata at hinalikan siya sa mga labi. Mula sa puntong iyon ay hindi na gaanong malinaw sa kanyang mga pangyayari. She let herself go with the flow until she realized that he had managed to take off her clothes. Ito man ay hubad na rin. Bahagyang kaba lamang ang nadama ni Jenna sa nakaambang mangyari bago niyang ibabaw ulit ang silakbo ng pagmamahal na inuukol niya para dito.
Nang pag-isahin ni Polo ang kanilang mga katawan, ay parang may kahungkagan sa kanyang pagkatao na biglang napunan. The pain was brief. She hardly felt it. Maybe it was because the pleasure that followed it was so intense. Tila naugnay hindi lamang ang kanilang mga katawan, kundi pati na rin ang kanilang mga kaluluwa. It was a feeling of oneness. She couldn't even begin to describe. Mahal na mahal kita, Apollo, piping sambit ni Jenna nang sabay nilang marating ang sukdulan. When it was over, it was then that doubts started pouring in. May nangyari sa kanila. Hindi niya naiwasang makonsensya na maglaro sa diwa niyang anyo ng anak nito at ng babaeng nakasama nito sa pagbuo ng supling. Sabihin ng marami pang ibang babae sa buhay ng binata pero iba yung ina ng anak nito. At ngayon, ano nang susunod na mangyayari? Polo felt his spirit soar. Hindi siya nagbuhay monghe pagkatapos nilang maghiwalay ni Jenna. On the contrary, he slept around for a while with those women. He felt physical release. And it was pleasurable. Pero ngayon ay may kakaibang kaakibat ang namagitan sa kanila ni Jenna. Hindi lamang pisikal na pangangailangan ang natugunan noon, kundi parang napunan din noon ang kahungkagan sa kalooban niya na kay tagal na niyang iniinda. He felt love burst forth from his heart. Hindi niya gustong mangyari yun para kasing ang tanga-tanga naman niya kung pagkatapos ng ginawa ni Jenna sa kanya ay mahal niya pa rin ito. No, mariing tanggi ni Polo sa isip pero habang paakyat ng paakyat ang antas ng kaligayahang pinagsasaluhan nila, unti-unti ring natitibag ang pader na itinayo niya palibot sa kanyang puso bilang pananggalang dito. He was making love to her, making love. Hindi pakikipagpatik lang, malaki ang pagkakaiba nun. Kasabay ng pag-abot niya sa rurok ng kaligayahan ay humalagpos ang damdaming pinakasisikil niya. He loved her. Pakiramdam ni Polly napakatindi ng epekto sa kanya ng katatapos lamang na karanasan. Kaya parang hindi pa umaandar ang isip niya. He was still in the process of formulating the right words to say to Jenna when his phone rang. Pinili niya sagutin na muna yon kaysa isipin ng tungkol sa kanila ni Jenna. "O Blaze, napatawag ka," sabi niya. Tungkol kay Polito ang binalita nito, nanalo di umano sa spelling bee ang bata. "That's great. Mana talaga sa akin ang batang yon," wika niya. Maybe he was really looking for a distraction instead of facing the real issue. Yun ang dahilan kaya pinili niyang makipag-usap muna kay Blaze kaysa kausapin si Jenna. "Yeah, that calls for celebration. Sige, kakain tayo sa labas." Nasagot din kagad ang tanong ni Jenna. Parang ang isinampal sa mukha niya ang sagot. Dalawang matinding bigwas ang dinulot ng pagtawag ni Blaze kay Polo. Una, pinapaalala nun sa kanya na may babae sa buhay ni Polo na mas matimbang sa binata kaysa sa kanya. At pangalawa, pinatunay ng kilos ni Polo na walang halaga ditong namagitan sa kanila. Pagkatapos ng lahat, kalmante itong nakipagkwentuhan sa girlfriend. Kasalanan niya kung bakit siya nasasaktan ng mga sandaling iyon. Tanga kasi siya. Alam naman niyang nadarama sa kanya si Polo. Hindi naman ito tinagong pakay pero sumigi pa rin siya at nagpadala sa damdamin niya. Kaya bagay lamang sa kanyang napala niya. Biglay hindi na niya kayang manatili sa presensya ng binata. Kailangan niyang lumayo dito. Bumaba sa Jenna ng kama, kipit ang kumot na dinampot niyang nagkalat na mga damit. Kapag kuwan ay lumabas siya ng silid, pumasok siya sa unang bakanting silid na nadaanan niya at doon nagmamadaling nagbihis. Nangamba siya na makakasalubong niya si Polo sa pasilyo. Nang mga sandaling iyon, ayaw na muna niyang makita ito dahil hindi niya alam kung paano niya ito pakikiharapan. Tuloy-tuloy siya sa ibaba. Natatandaan niyang malapit lamang sa gate ng subdivision ng bahay at paglabas niya doon ay highway na. May masasakyan siya kaya walang problema kahit naiwan niya si Polo. Parang nakalutang ang isip ni Jenna habang naglalakad siya. Ano ang gagawin niya? Kung siyang masusunod gusto niyang dumistansya na kay Polo. Kung pwede nga lang ay magpapakalayo-layo na siya dito. Pero paanong kasunduan nila? Sa pagtapos ni Polo sa tawag ni Blaze, nanumbalik ang pagkalitong nadarama niya. Nakaganti na siya kay Jenna. Taking her in the very house he bought for her before she dumped him seems like a very fitting revenge. Pero nakakagulat kahit konting satisfaction ay wala siyang naramdaman. Sa halip parang may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. He recalled their lovemaking. Hindi lamang ang kanyang katawan ang binalot ng init kundi pati na rin ang kanyang puso. He heard the door slam. Nang tunguhin niyang bintana para sumilip doon, nakita niya si Jenna na naglalakad palabas ng gate. Ang unang reaksyon niya ay magmadaling magbihis para habulin ito, pero nang nagbibihis na siya, natigilan siya. Ano ang sasabihin niya rito? Naihilamos ni Polo ang mga kamay sa kanyang mukha.
Yun ang unang pagkakataon na nalito siya ng ganong katindi. Pero sa kalaunan ay napagtanto rin niyang hindi niya kayang pabayaan si Jenna. Somewhere deep in his heart, maybe buried so deep, was a feeling he couldn't deny. Ang damdamin yun na nagtulak sa kanya na ipagpatuloy ang pagbibihis at sundan ng dalaga. He rushed out of the house and got into his car. Pinasibad niya na yon papunta sa gate ng subdivision. Kinabahan si Polo nang mapo ng tila wala ito sa sarili habang naglalakad. Walang ano-ano ay tumawid ang dalaga. Kitang-kita niyang humahagibis na jeep. Mahahagip ito noon. Narinig niyang pag-ingit ng mga gulong. Bumagal ang takbo ng jeep pero tila hindi kinaya ng preno noon. Nabundol si Jenna. "No!" sigaw niya. Ganun na lamang ang pagkahindik niya sa sinapit ni Jenna. Nagpagulong-gulong ito sa daan. And then she lay still. For Polo, it was one of the worst days of his life. So far, 3 nang natatandaan niyang kabilang sa listahan na yon. The first was Jenna when told him she was leaving him. The second was when his father died. Ang 3 ay ngayon nga. Pero siguro mas matindi ang hapting dulot ng pangatlong pangyayari dahil batid niyang kasalanan niya kung bakit nangyari yon. Walang mali si Jenna nang isugod niya ito sa pinakamalapit na ospital. Ninaluhan niya kaagad sila ng mga medical personnel na nadatnan nila sa emergency room. He heard words like weak pulse, possible brain hemorrhage at kung ano-ano pang mga salitang nagdulot sa kanya ng matinding takot. Lalo siyang natakot nang isugod ng dalaga sa operating room. Tinawagan kaagad niyang mga magulang nito at sa mga sandaling iyon ay papunta ng mga ito sa ospital. "Kasalanan mo," sumbat ng kanyang konsensya. Aminado si Polo na kasalanan niya kung bakit na-aksidente si Jenna. Hindi ito aalis kung hindi niya nasaktan ng damdamin nito. He wanted revenge. And he got it. Pero sa halip na maging masaya siya, nagsisisi siya ng labis. Kapag may nangyaring masama kay Jenna, pinilig niya ang ulo. The possibility was too horrifying for him to even contemplate. If a part of him died when Jenna left him, what more if she left this world because of his fault? Baka buong pagkatao na niyang mamatay. He couldn't even begin to imagine a world without her. Parang isang mundo yan na walang kulay, walang buhay at walang saysay. Noon niya tuluyang naamin sa sariling katotohanan kay taga niyang pinipilit na huwag tanggaping mahal niya si Jenna. Despite what she did, and despite the hate he thought he felt for her, the love remained. Ang pagmamahal na yun ay imusbong ulit sa pagkakasama nila. Sinubukan niyang pigilan yon pero hindi siya nagtagumpay. Totoo nga yatang kasabihang there's a thin line between love and hate. Napakanipis ng linyang naghihiwalay sa dalawang matitinding emosyon na yon. Kaya kung minsan ang hirap mawari kung hanggang saan ang hangganan ng mga yon. He hated Jenna with all his heart, but maybe that was because he also loved her just as much. Napagtanto rin niya na yun ang rason kung bakit kaninang magkanig sila ay kakaibang level ang emosyon ng dumaloy sa kanya. Level na hindi niya narating sa marami ng babaeng dumaan sa kanyang buhay mula nang maghiwalay sila ni Jenna. Nang bumukas ang pinto, papunta sa pasilyong pinagdalhan kay Jenna at makita niyang doktor na sumuri dito, agad siyang tumayo at nilapitan ito. Fortunately, we didn't need to operate. Nakita kasi namin sa mga test na hindi ganun katindi ang pamamaga ng utak niya. The swelling could be controlled by medications. Of course, kailangan pa rin natin siyang obserbahan. We would still operate if we saw the need for it, sabi ng doktor. Nakahinga ng maluwag si Polo. Where is she? Nasa ICU na pero kung hindi magbabagong lagay niya, kahit siguro bukas ng umaga ay pwede na siyang ilipat sa regular ng kwarto. Pwede ko na ho ba siyang makita? Okay, but make it quick. Tinawag ng doktor ang dumaang nurse. Please show Attorney Sandoval to the ICU. Pagkatapos magpasalamat ni Paula sa doktor, sumama na siya sa nurse. Ilang sandali pa nakatayo na siya sa tabi ng kama ni Jenna. She looked so pale and so vulnerable as she lay there. Hinawakan niyang kamay nito at masuyong pinisilyon. Even her hands felt cold. Pero hinawakan pa rin niya yon para mabahagi na ng init mula sa kanyang kamay. Maya-may nakita niyang gumalaw-galaw ang talukap ng mga mata ng dalaga. Naramdaman din niyang kumislot ang kamay nitong hawak niya. Ilang sandali pa, dumilat to. "Nasaan ako?" tanong ni Jenna. She looked confused. "Nasa ospital," sagot niya. "Ospital?" Natahimik ito, tila napaisip. "Oh, tumawid ako. Kasalanan ko. Naglalakad ako na parang walang nakikita." That was because of him, because of his actions. He realized, nabundol ka ng jeep, ani Polo. But the doctor said you'll be fine. Pumikit si Jenna sandali at nang dumilat ulit, matinding lungkot ang nabasa niya sa mga mata nito.
Jenna, I'm so sorry. Tumango ang dalaga pero nanatiling malungkot ang anyo nito. May kalakip yun na resignation. I mean it. With all my heart, I am begging you to. Oo na, pinapatawad na kita. Nito. Really? Mabuti naman. Sa isang kondisyon, sure, ano yon? Tanong niya. Yun ay kung patatawarin mo na rin ako. Alam ko malaki ang naging kasalanan ko sa'yo. Hindi ko na maibabalik ang kahapon para maitama yon. Kaya ang magagawa ko na lang ay ang humingi ng tawad sa'yo. But there's no need. Nakikiusap ako sa'yo, Polo, sabad ni Jenna. Bago niya maituloy ang balak sabihin, masyado na akong nahihirapan. Please, please forgive me and let me go. Let you go? Oo, gusto kong matahimik at mangyayari lamang yun kung maghihiwalay ulit tayo ng landas. Kasalanan ko rin kung bakit nagkita pa tayo ulit at dahil doon ay nahingi ko ulit ang tawad mo. Desperado lang talaga ako noon. Ngayon ay gusto ko ng itamang pagkakamaling yun. I want to get out of your life kung hindi mo gugustuhin ituloy ang pagtatanggol kay Itay. Dahil sa pakiusap ko ay tatanggapin kong desisyon mo. Hindi ko na talaga kayang makasama ka. Nagsimulang tumulong mga luha ni Jenna. He felt the pain. Lance through his heart. I just want to say, I want to be free. Please, let me go. Yun lang ang alam kong paraan para matahimik na tayong pareho. Masyado nang maraming hindi magagandang bagay na nangyari. Kaya siguro mas magandang magkanya-kanya na ulit tayo ng landas. Pakiramdam ni Polo ay paulit-ulit pero naisip niyang bagay lamang sa kanyang sinapit niya. Panahon na siguro para ibaon niya ang mga nangyari. Kalimutan ng paghihiganti at magparaya. If that's what you want, I'll give it to you. Aniya. Leaving Polo was not what Jenna really wanted. Kung ang kalooban niyang susundin niya na naisip niya makasama pang binata. Pero napakalaking pahirap sa kanyang makapiling ang lalaking alam niyang hindi na mapapasa kanya kailanman. All she wanted was his love. Yaman din lang at hindi nito maibibigay yun sa kanya. Mas mabuti pang maghiwalay na sila ng landas. He owned not just her body but also her heart and soul. Sa pag-iisa ng kanilang mga katawan, ipinagkaloob niya si binata ng walang pag-alinlangan ang kanyang puso. Pero hindi nito kailangan yun. Nakita niyo yun sa ikinilos nito pagkatapos. Aminado si Jenna na may kasalanan din siya. Umasa kasi siya, kaya hindi na niya sinusumbatan si Polo. Ngayon sa palagay niya quits na sila, malakas ng loob niyang sabihin dito na pakawala na siya. Hindi pa niya alam kung may mahanap siyang ibang abogado. They would probably end up settling for someone who was not even half as good as Polo. Pero wala siyang magagawa. Pakiramdam ni Jenna ikakamatay na niya kung magtatagal pa siya sa piling nito. Mula sa araw na yon, sisikapin niyang itigil ng kahibangan. Maaari pa nilang dugtungan ng kanilang nakaraan. Magpahinga ka na muna, lalabas na muna ako. Hihintayin ko lang na dumating ang mga magulang mo. Pagkatapos ay alis na ako. Have a good life, Jenna. Pagkasabi nun, iniwan na siya ni Polo, isang sariwang alon ng luha ang bumagsak sa kanyang mga pisngi.